Network Entertainment. So, kung gagamit ka ng any kind of AI support, i-communicate mo sa editor mo. Gumamit ako ng ChatGPT. Ito yung original. Pinaano ko sa... Pwedeng ganon. Ito yung original. Pinadaan ko sa ChatGPT. Naging ganito. Tapos pag lumabas yung article, ang best practice dyan is this article was created with the support or through ganyan. So for transparency. May disclaimer ka na ganyan. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Andy Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Kasama ko ngayon ang isa sa mga regular guest ng Underpaid Podcast, ang isa sa mga magagaling na writers at ngayon podcaster na rin siya dito sa TPN. One of the hosts of... Starting today. Ayan, oo. One of the hosts of Served Podcast, Carl Joe Javier. Hello. Salamat, Stanley. Gusto ko na regular na ako. Sa'yo naman usapan natin Siyempre, hindi ka naman araw-araw magkakaroon ng guest na professor from Ateneo, magaling sa AI, boss ng isang kumpanya at kung ano-ano pa. And soon, nasa movies ka na rin. Nasa creative field ka for the longest time. How do you balance your different Carl Joe na writer, na AI guy, na soon magiging scriptwriter o di ba? Maging director ka pa. Yung mga pangarap natin, Stanley. Yung pangarap natin na gagawin balang araw. Paano ba? I think one thing na alam mo, no? And something na kung hindi pa alam ng mga young listeners natin, mahirap maging artist sa Pilipinas. 'Di ba? Tapos hindi ka pwedeng umasa na yung art mo, yung bubuhay sa'yo, lalo na kung nagsisimula ka pa lang. So, malinaw sa akin noon na, okay, creative writing, gusto ko maging writer, ganyan, pero hindi magiging sapat yung fiction. Ganyan, yung fiction as a way to live. Kasi, ang baba ng kita mo, tuwing kailan mo pa-publish, yung time na yun, may mga 2 or 3 magazines pa naglalabas ng fiction. Anong magazine ng pinagsusulatan mo dati? Nakapagpa-publish ako ng stories sa Free Press, Philippines Free Press, Philippine Graphic, Playboy, nung may Playboy pa. Playboy, diba? parang malaki yung grabe, bayad medyo malaki ba magbayad yung Playboy? Okay naman, I mean, for fiction dati, mga 5,000. So, okay ilang na rin words yun? Standard fiction is mga 10,000 to 12,000 words. Per issue yun? Per issue? Tas per issue, nung time na yun, naglalabas sila ng one piece of fiction every issue. Tungkol saan yung kwento mo? Mga short stories ko kasi, mga sci-fi. Pero Playboy No, kasi ganun din naman sa US in the US, Playboy published Fitzgerald, Hemingway, William Faulkner, ganon. So, alam mo yung sinasabi nila, read it for the articles. Yun, yung parang, yes, Playboy siya, pero yun yung pampaklase nila, meron siyang literary work. So, ganon din yung minodel dito. Same, ginaya din. Kaya meron literary work na lumalabas. So, 5,000 per month. Per story kung makapagpa-publish ka nga. Pero hindi ka naman every month doon kasi syempre magpa-publish sila ng ibang writers. Yung yung sinusulat mo for Playboy, yung hindi itutuloy, yung tapusan talagang short story. So ang mangyayari niyan, magsasabit ka sa mga magazines ng short story mo na buo na and then hopefully may tatanggap. Which means na irregular talaga yung publication at saka yung income nun. At alam mo naman din kung kahit nagsulat ka ng libro, hindi ka naman yayaman dahil nagsulat ka ng libro. Sa mga Immortal na nakikinig at nanonood, ang sweldo ng isang writer or isang kolumnista, ito sa ibang publishing 3,000 malaki na. Malaki na yun. Per article per article. Per article siguro mga 1,200 words. That was during 2015, pero ngayon mas mababa 2018, na, Stan. Minsan, diba? Mas mababa pa kasi nga ang daming writers, ang daming online outlets.
sometimes pwedeng babaan yung rates niyan dahil sa market. Dati, walang ChatGPT. Sure. Ngayon, meron na. Mhm. So, kunyari, nagsulat ka, tapos inayos ni ChatGPT. That's considered as pandaraya, di ba? Depende kung paano mo siya ginamit. Hindi, kunyari, yung short story mo, Oh, yung 10,000 words mo, nilagay mo sa ChatGPT, aayusin niya, di ba? ayun nga. O, yung- ayusin mo na make it sound intellectual or make it sound aggressive, make it sound parang kaibigan mo lang nagkukwento. Aayusin niya yun eh. kaya Kaya niya gawin ayusin yun Oo. based on what you've written. Oo. So yung hindi na rin pag pinasa mo yun sa editor ngayon, may program na mahuhuli mo na Yes. chinat GPT to. Oo. Pwede ba yun o kailangan mo ilagay na this article was written with the help of ChatGPT? So 2 levels yan. Oo. Pwede ba siya? Oo. And obviously, technologically, walang problema. Oo. Madaling gawin yon. Mm-mm. Pero, so on the level of, ako bilang artist, Oo. ano yan eh, parang the prose, yan ang brush strokes ko eh. Mm. 'Di ba? Yung iba yung brush stroke ng bawat tao. So Mm-mm. iba yung pagbagsak ng words Oo. ko. So kung artistic work, Mm. literary artistry ko, ganyan, hindi ko idadaan doon. Yun ang one. Pero kung kunwari gumamit yung tao ng ChatGPT for something, Oo. dinaan sa some kind of chatbot, ang key dyan, transparency. Oo. I-communicate mo na gumamit ka and specifically for what. Kasi pwedeng sumabit eh. Tapos pag sumabit, pangit. Oo. Di ba? Hindi, kasi dadaan naman sa editor yan. Oo. Hindi, pero minsan hindi rin mapapansin ng editor. Oo. So for example, ano ba to? A few weeks ago, merong kaso sa US na Mm. may lumabas na list of summer books. Tapos half of the books were hallucinated. Mm. 'Di ba? So yung gumawa ng article, ChatGPT lang niya. Tapos yung editor hindi niya nahuli, tapos na-publish. Oo. O sabit 'yon. Ah, Sira yung publishing company. sira yung publishing company. Kasi nabasa ng readers, Oo. ano tong kalokohan na to? Sira yung editor, Mm-mm. sira yung writer dyan. Diba? Oo. Umamin siya eh. Oo. Napaamin siya, nagpunta siya online, sinabi niya, ako yung gumawa nito, I'm sorry, ganyan. Pero sabit yun. Unprofessional yun eh. Oo. So, Bigla akong number one, passionate. bawal yon. Ipadaan mo sa ChatGPT. So, kung gagamit ka Mm. ng any kind of AI support, Oo. i-communicate mo sa editor mo. Na, gumamit ganyan. ako ng Oo. ChatGPT. Ito yung original. Pinaano ko sa, Oo. pwedeng ganon. Oh, Pinadaan ko, communicate. ito yung original. Pinadaan ko sa ChatGPT, naging ganito. Tapos pag lumabas yung article, Oo. ang best practice dyan is this article was created with the support or through ganyan So for transparency. may disclaimer ka na ganyan. Tinatanggap ba yan ngayon? Yung kung sasabihin mo tinatanggap ba yan, Mm. marami namang online na nagpo-post ng stuff na ganito. But Oo. what I'm saying here is, sana mag-set tayo ng standard na ganyan. So for example, minsan meron akong mga pinopost. Pag gumamit ako ng image generator, lalagay ko doon, this image was created with blank. With, ChatGPT o Midjourney. Kasi o ang dali na ngayon. Madali nga. Oo. May ChatGPT ako. Create an image of Draymond Green punching Jordan Poole. Mga ganun. Make it like a Mad Magazine style. Gagawa siya ng gagawa siya ng ganung image. Ang tanong, pwede ba i-publish yung ganyan? Yun ang kailangan isipin ng bawat publication. Oo. Kung ilalabas nila, kung okay ba sa kanila. Kasi for example, nakausap ko recently yung mga photojournalist. Oo. Tapos sabi nila, bawal. Kasi ang gusto natin, kunwari sila, as photojournalist, meron silang professional ethics na kailangan you are presenting reality. So, meron nga silang hindi nga nila pwede edit yung photographs in a certain way. Hindi, pero kasi si Ganon. ChatGPT, ang mangyayari dyan, nawawala ng trabaho yung mga artist. Kasi kunyari, yun, isang araw ko lang nagbiro lang ako sa group sa GC naming magkakaibigan. Pinakita ko yung sinapak ni Draymond Green si Jordan Poole ng inakarikature, ganyan. Pero kunyari, Nagalit ba sila sa'yo? sino Bad yung trip sila? sino Yung sa GC? wala, nagtatawanan lang kami. Sabi ko, ang galing ng ChatGPT, mo ginawa niya. Ganito. Pero kailangan caricature, hindi yung parang totoong hindi photorealistic totoong na ganyan. photorealistic kasi nagsasabi si ChatGPT na
hindi ko pwedeng gawin yan na pagka base sa totoong nangyari or what I can do is ganito. So, ginawa ko, make it a caricature, make it funny. Na parang Mad Magazine. Bilang editor, papayag ka ba na ilabas yung gano'n? Kahit sa online articles. Magandang tanong. Di ba? Pero kasi kunwari, I will simplify. Magbibigay ako ng example ng okay sa akin na gamitin. For example, meron akong writer na magaling siyang mag-interview ng mga tao, napuntahan niya yung storya, nag-cover, ganyan. Pero minsan sumasabit yung grammar niya. Kung gumamit siya ng Grammarly, ChatGPT, mga Hemingway, di ba? Something, ganyan. Parang, sige, para lang maglinis. If for the purposes of publishing at mabilisan at ganyan. Yung Grammarly at Hemingway, mga immortal program yan na nasa Microsoft nyo yan. Meron na kaagad. But, sasabihin ko, and what I tell my creative writing students is, pero tayo, kumbaga, again, parang brushstrokes, parang wordsmith tayo eh. Dapat, kung creative writing major ka, kung creative writing graduate ka, malinis ka magsulat. Hindi pwedeng hindi mo gamay yung grammar. Hindi pwedeng, not even, kasi gamay is just, you have facility. Pero, alam mo naman to as a fine artist, diba na, iba yung level of skill na competence, tapos parang mastery, tapos ganyan. Dapat tayo as artists, nag-aspire tayo to a level of mastery. At kumaga parang may pride ka dapat sa artistic na trabaho mo. Yes. So ikaw, sa madaling salita, hindi mo papayagang ilabas yung caricature na yun ni Draymond Green? Hindi ko naman art yun eh. Di ba? Hindi mo art yun eh. Hindi ko art yun eh. Hindi. Kumbaga parang... Kunwari, katuwaan lang. Yung ginawa mo, GC lang, ganyan. Pero kung maglalabas ako ng something, sana... Kunyari, nakalagay, this image was created using ChatGPT. Lalagay mo. Kung ilalagay ko lang sa GC o sa Facebook para katuwaan. Pero yung mga, kunyari, publication or website na... Ayan, diba? Kailangan may rules yung publication na yan. What are the limits that we allow for visual na ganyan. Kasi at some point, baka pwedeng maglabas na kayo ng fake, hindi niyo alam. So, kailangan may rules maniwala governing. Yung mga tao. So, what are the programs that you use to check kung nag-chat GPT ang isang empleyado o isang writer? Meron. Yung Turnitin, I think yung ginagamit. Pero yung something yung mga libre na makikita mo online. Turnitin yata. Yung pwede mong i-check. But, so, eto yung thing to consider. Yung pang-check, parang arms race na lang yan. Yung pang-check, nababasa niya ngayon. Pero yung mga other LLMs, ganyan, they get better. As they get better, hindi na niya mahuhuli to. So, kailangan galingan nito. So, at some point, I think, hindi na natin mahuhuli using this. Mahirapan na. So, kailangan, na tayo. Kung gagamit kayo ng ganyang chat GPT, sulat nyo muna yung buo. Hindi ko alam kung pwede ito pa-check nyo sa chat GPT. Pag galing ng chat GPT, kailangan dudut-dutin mo pa rin. Aayusin mo pa rin. Diba? Para to improve your mamaya may mali kang grammar, may maling spelling ka, diba? To check. Tapos, tsaka pakita mo sa editor. Editor, hindi ko lang, sinulat ko to original ito, pero pina-check ko sa chat GPT, tapos kinorek ko ulit. Pwedeng ganon. Basta malinaw nga na maging ganon, honest ka lang. Ako, kasi it depends on how you like to use it. Kasi ikaw sinasabi mo pang-check. Ako feeling ko kasi bilang editor ako, mas magaling ako mag-check kaysa sa kanya. So mas ginagamit ko mo siya yung for idea generation. Yung ano bang ways to think about this topic? Yun yung pang-chat GPT yun yung inaano ko. Or kunwari sasabihin ko, minsan magsusulat ako. Ito yung outline ko. Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Killiamore. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever really. Whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors,
directors, And and of course, infused with our own witty brand of humor and slice of life. wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Kasi ito, kunyari, may sige. chat GPT ako, papakita ko sa'yo Hmm. na para magiging transparent ako. Pinakita ko itong yung mga Draymond Green na caricature. Minsan meron pa nga akong Talagang si Draymond. create a caricature of Stan Ritchie winning the WWE title from Hollywood Hulk Hogan. Yung mga Wow. ganun pa ako. Ito lumabas. Diba? Bakit kamukha mo si Chinkitan? Hindi. Hindi nga, iba nga kamukha ako dyan eh. O tapos meron pa akong mga ibang, yung, ayan, create an image of Draymond Green punching Jordan Poole, Mad Magazine style. Tapos sabi ko, make it funnier. O, ginawa ganyan. Make it funnier. Ayan, ito. Nakakatawa definition na of naman, di ba? funnier. O. Sabi ko, Mad Magazine style. Ayan. Ito. Ginawa niyang ganyan. And tinitingnan ko, ang galing. Parang Magaling. Mad Magazine, Magaling. di ba? So ito, hindi mo pwedeng i-publish ito. Ang tanong nga kasi sa mo ipapublish at bakit? Di ba? Parang kaya you're writing an article about ChatGPT. Oh, Di ba? Pwede, di there ba? you go. Oh. Context, rules. Ganun, oh. Publications need to have rules. Depende nga kasi, di ba, kunwari different schools have different AI policies at this point. So, depende kung sa mo sinasubmit yan, kung ano yung kung ano yung tama. Kasi nga, wala naman tayong batas pa na malinaw, wala tayong mga limits dyan at Kasi, this point. yung resignation letter, minsan yung mga iba. Naalala ko to, yung gumawa tayo, di ba? Oo, nag-chat GPT mga iba. Resignation letter. So, ginawa ko rin yun eh. Nag-sample ako ng kunyari resignation letter. Nung last episode natin, Oo. di ba? Gumawa tayo na make a funny resignation letter. Hindi, diba? may ginawa ako resignation letter. I hope this message finds you well. I would like to formally tender my resignation as host for something effective. Ito yung date. Thank you for the opportunity to work with such a talented and professional team and for your trust in my abilities throughout my time here. It has been a great experience and I truly appreciate the support I've received. I look forward to the possibility of working with you again and the team in the future. Very nice. Inayos ng ChatGPT. Ganon. Pero nag-type lang ako ng Make me a resignation letter. yung mga, tas sabi ko, make it more plastic. Naintindihan ba niya yung plastic? No, but that's the thing, right? Is understanding what you can use it for, kung saan siya magaling. So, yung ganito kasi, magaling siya because maraming resignation letters. Diba? Ay madaling intindihin May yan, mga di ba? Tapos hindi naman masyadong importante, di ba? Hindi naman yun artistry mo eh. Oo. Pwedeng gawa kayo, create a letter for salary increase. I-request or for salary increase. O kaya parang job order. Di ba yung mga account executive, may mga job order na pinapagawa sa Mga artist? JO. Yan, ito yung create a job order for this client, itong gagawin. Yan. Ako first time kong magpagawa ng invoice. Oh. So, hiningan ako ng information. What's your business name? Paglabas, naka-format na yung invoice. Oh. These are things na it can do. So, we have to understand what it's good at that you're not good at. Pero yung things that you're good at or the things that give you joy, yun yung panghawakan mo. Pero ang tindi ng AI. Kasi, biro mo, bumabalik ako dun sa artwork eh. Kasi, ang mawawalan ng trabaho mga artist, mga cartoonist, na ang ginawa niya ng napakabilis, pag pina-edit mo, gagawin din niya ng, yung mabilis lang, you'll meet the deadline talaga. Kaya lang, hindi ikaw may gawa, AI gumawa nun. Sobra akong conflicted dyan. Parang, Kunyari, editor ka, lalabas na yung dyaryo bukas. Wala kang artist, ikaw lang inaasahan. Kailangan mo ng artwork. pero yan kasi yun yung, wala kang artist. So, paano may wala ng trabaho, di ba? Paano may nawala ng trabaho? Kung wala kang artist. Halimbawa, wala kang artist, kailangan mo na,
hindi mo makontak yung artist, ang deadline sa dyaryo, may mga time yan per yeah, day. Sabi Sabi natin, 4 o'clock. Yan yung deadline sa isang dyaryo na alam ko. 4 p.m. But again, di ba ang problema dyan, hindi mo makontak yung artist. Hindi mo makontak, wala. Hindi siya sumasagot. Wala, hindi sumasagot. O di, ikaw yung editor. Anong gagawin natin? Diba? Dati, stock photo. Mm-mm. Pero doon ako napapaisip Kasi dati, isa stock photo mo or papa-photoshop ka. Ngayon, papa-generate ka na lang. Oo. Diba? And linaw pa. Ang ganda pa nung gagawin. Ang bilis pa. Tapos, kahit unlimited revisions, hindi magrereklamo si ChatGPT. Hanggang maubusan ka ng credits. Oo. Kung paid pa naman di ba? So, pero sana sa mga immortal kung artist kayo, mga writer kayo, sana huwag kayo mandaya. So kasi I don't know parang what the final point of it is. Oo. Pero naniniwala kasi ako, I think ikaw rin naman, yung mga artist na malinaw yung style, magko-commission pa rin ako dyan sa artist na yan. Siyempre. Gusto ko pa rin sila yung gumawa. Kasi may puso yung trabaho nila. Alam mo, minsan ang artist, hindi naman perfect yung mga art na ginagawa ng artist or writer. Pero yung imperfections nun, yun yung nagpapakatotoo sa sa isang trabaho ng tao. Pag masyadong perfect minsan, parang hindi ka naman maniniwala. Minsan kasi, nagpapa-commission ako ng work. Mm-mm. Tapos tatanungin ako, ano bang gusto mo? Or paying reference o ganyan. Pero ang gusto ko, yung tatak ng artist na napaisip siya, nag-interpret siya ng idea. Mas pupunta pa rin ako sa artist for something like that. Kasi nga yung sinasabi mo yung, kailangan natin bukas maglabas ng something, functional lang yun hindi naman yun masyadong art. Pero ang problema nga, kapag naglagay tayo ng image sa dyaryo para sa ganyan, is it accurate? Are you transparent about how it was produced? Does it actually add value? Or naglagay lang tayo, nagsalpak tayo kasi kailangan may image. So, dun I think yung challenges dyan. So, for example, may pinublish ako recently na post sa LinkedIn, tapos tungkol siya sa cyber security, data security, ganyan. Nag-generate ako ng image using ChatGPT kasi wala naman akong artist. So, yun yung ginamit ko. And then, hindi naman siya valuable enough na piece para mag-commission ako ng artist para gumawa. Okay. So, may nakalagay lang na Nakalagay talaga pa. This was generated using, nakalimutan ko nung ginamit ko. Gemini yata. So, use it wisely, the ChatGPT. And be transparent when you use be transparent. Lalo na kung estudyante kayo, pandaraya yung para ka nag-copy-paste. Diba? Para nag-copy-paste sa Wikipedia or di ba may mga ibang artist na sumasali sa contest tapos kinokopya yung art ng iba or photographer yung photography ng iba. Bawal yun Yan. Diba? So, or yung isa sa bit mo, medyo binago mo lang ng kaunti. But, babalik tayo dun sa intention ng tao na ang intention niya manalo without doing the work to win the contest. So, it's just that different lang yung technologies and mas powerful yung technology available para mandaya. Ano yung website na pupuntahan para mahuli ko nag-ChatGPT? Turnitin yata. Turnitin. Para siyang Hemingway na ika-copy-paste mo tapos i-detect niya. Also, you can use ChatGPT, di ba? Does this look like ChatGPT generated? Talaga? So, yun. Grabe. Pag si Carl talaga ang guest natin dito sa Underpaid, naging high-end yung programa natin Pang hindi Kala lang ko pa naman movies lang pag-uusapan natin, favorite movies. Pang yun, pang ibang podcast yun. Let's talk about your podcast with Sir Alan. Yung Served. Paano nyo na conceptualize? And so, si Alan Fontanilla, who is the big boss dito sa TPN, meron ba tayong visual dito? Somewhere in this frame, meron tayong TPN, no? Pero si Alan just asked, would I like to make a podcast with him? Tapos ang concept was, inom tayo. Okay. Ako naman, hindi tumatanggi sa inom. Ganyan. But the core concept is, there will be a drink, there will be a guest. Yung guest pipili ng drink. And then meron kaming bag na puno ng questions na from easy to more complex, more challenging questions. So, pati kami, kailangan sumagot,
Tapos, hindi rin namin alam kung ano yung mga tanong. Si Okay. producer Gab lang ang nakakaalam. Talaga yung producer Gab na yan eh. Oo, no? Parang medyo... Nahirapan Gen ka Z, ba, no? Stan? Nag-guest kasi ako doon sa isang episode nila na ako yung unang guest nila. Yes. Masyadong malungkot yung mga question. Parang may pinagdaraanan si Gab. Okay. Ang dami ko tuloy na share. Hindi, maganda yung podcast nila. Paano kunyari tequila ni-request na inumin? Ayun, di tequila ang inumin natin. Talaga? So, kahit malasing kayo? Yes. But nagsisisi ka ba na gusto mo mag round 2? Hindi, kasi pag... Alak naman tayo. Yung yung papainumin ko dun sa guest, kung ako yung host depende sa itsura ng guest. Go on. Depende sa... Ako kunyari, ang guest ko, yung favorite actress mo, tequila. Ako napipili, tequila, inumin mo. Ginagawa niyo ba ni Jano yan? Hindi. Kung ako yun, ganun gagawin ko eh. Yung mga hard drinks yun ng painumin ko sa kanila. Kaya yung pulang kabayo. Alam mo yung pulang kabayo, di ba? Yun. Para at least, magpakatotoo. Makita natin, mas makilala natin sila. Kasi, mahirap pag-invite na. Halika, lasingin ka lang namin. So, kailangan, surprise kailangan lahat. guest choice. Guest, Yung guest, hindi, sabihin ko, kailangan mga hard drinks. Pili ka hard drinks, okay lang. Pero kunyari yung guest lalaki, ganun. Ay, sige, okay mag-ano lang, tayo, kape. Kaya tsaka ka lang eh. Hindi, ako naman namili, tsaka eh. Ako namili. yun yung Kami alak yung tayo dyan, hindi namin binigay sa'yo. Hindi ako umiinom eh. Alam mo naman, nag-jogging na tayo healthy eh. ka na. Nasa jogging era na eh. Tama. Running era na pala, Running era. So guys, let's support the podcast of Carl Joe Javier and Sir Alan Fontanilla na served. Tuwing kailan lumalabas to? Starting in July. Hindi ko maalala yung fact. July. Starting in July. Okay, so tulungan natin at So kung if it's July and you're hearing this, try nyo na hanapin. Oo. Suportahan natin para makapasok sa top 200. Yes, please. Ganoon, oo. Ano yung kalaban nyo na podcast? Barangay Love Stories, di ba? Yun yung kailangan. Yun ang kalaban mo. Ayan, Carl, maraming salamat. You've Thank you, been Stanley. one of the suki dito sa Underpaid. Anytime. And you've shared a lot of lot of insights sa paggamit ng ChatGPT, AI, at hindi lang yun, pati bilang isang writer, pati sweldo mo sa Playboy dati, senior mo na. Hindi ko na sinulat yun. Hindi mo na sinulat, sinabi mo na. sinabi ko na lang. 5,000 per article, 10,000 words, no? Per story. Oh, ay, per story yun, grabe. Bila ka ba yung mga medyo mahalay na mga kwento, parang Serex, ganun? Hindi ako yun eh. Hindi ka ganun pa. I wish. Pwede ka maging ganun for the right price. Hindi ba lahat naman tayo pwede maging ganun for the right price? Pero hindi Carl Joe Javier yung nagsulat niyan. Si Joe Javier. Joe Carlos. Hindi Carl Joe. Labo. Ayan guys, follow him on Instagram, Facebook. At Carl Javier. Carl all the Javier. feeds. Tapos yung sa Spotify, served na podcast under TPN. Okay? Yan. So there you have it guys. Alam niyo naman ako, may Suplado Motors, may social media accounts ako, Stanley Chi. Mag-subscribe kayo, mag-follow kayo sa lahat at meron ako mga ginagawang mga food food content. Pabalik ako sa Tokyo niyan. Yung mga top 5 na gano'n bukod sa mga sasakyan sa Suplado Motors, kaya abangan niyo yan, okay? So there you have it for Carl Javier. I'm your host Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.